Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Nanatili muna sila sa rest house para mag-usap at magpahinga, at bandang 3:00 na ng hapon nang magpasya silang lumabas. Dumiretso sila sa Sky Ranch. First time ito ni Rome kaya hindi niya maitago ang excitement habang pinagmamasdan ang mga makukulay na rides at ang nakakamanghang view ng Taal Volcano mula sa park. Dahil sa taglay na kagwapuhan ni Zeke, hindi maiwasang mapalingon ng mga tao sa kanila, lalo pang nagbulungan at napatingin ang marami nang biglang pagsaklupin ni Zeke ang kanilang mga daliri habang naglalakad. Nakakahiya, pinagtitinginan tayo Zeke, bulong ni Rome, pilit na ibinababa ang tingin. Hayaan mo sila, I just want to hold my wife's hand, sabi ni Zeke na may kasamang pilyong ngiti. Dahil doon, hinayaan na lang ni Rome. Kung si Zeke nga ay hindi nahihiya, bakit siya pa? Sa totoo lang, gustong-gusto rin naman niya ang pakiramdam na inaangkin siya ni Zeke sa harap ng maraming tao. Sa dami ng rides, itinuro ni Rome ang isang malaking barko na pabalik-balik ang indayog. Gusto ko sumakay doon sa Super Viking, masayang sabi ni Rome. Agad silang pumila para maranasan ang kaba at saya ng ride. Habang papalapit sila sa unahan ng pila, lalong humihigpit ang hawak ni Zeke sa kamay ni Rome, tila sinisigurong hindi ito natatakot. Mas excited pala si Rome dahil sa sobrang excitement nito, hinila niya si Zeke sa pinakadulong-dulo ng Super Viking, ang pwesto kung saan pinakamataas at pinakamalula ang lipad ng barko. Sure ka rito, Mrs., natatawang tanong ni Zeke habang kinakabit ang safety bar. Baka mamaya isigaw mo ang pangalan ko hindi dahil sa love kundi dahil sa takot. Anong takot? Kayang-kaya ko to no, mayabang na sagot ni Rome kahit medyo lumalamig na ang kanyang mga palad. Nang magsimulang umandar ang ride, okay pa si Rome. Ngiti-ngiti pa siya habang dahan-dahang humahayo ang barko. Pero nang bumuelo na ito ng mataas at tila malalaglag na ang puso nila sa bawat pagbaba, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Zeke, ayoko na, ibaba niyo ako, malakas na sigaw ni Rome na halos mag-echo sa buong Sky Ranch. Napayakap si Rome sa braso ni Zeke ng sobrang higpit na tila doon nakasalalay ang buhay niya. Nakabaon ang mukha niya sa balikat ni Zeke habang si Zeke naman ay tawang-tawa, mukhang nag-e-enjoy sa bawat sigaw ng kanyang kasama. Zeke, tumigil ka na sa kakatawa, ipahinto mo na yung ride please, sigaw ulit ni Rome habang nakapikit ng mariin. Relax Mrs., hawak kita, hindi ka mahuhulog, sabi ni Zeke habang pilit na pinapakalma si Rome pero hindi niya mapigilan ng tawa dahil sa itsura nito. Nang tumigil na ang ride, halos manginig ang mga tuhod ni Rome sa pagbaba. Muntik pa siyang matumba kung hindi siya agad sinalo ni Zeke sa bewang. O diba? Kayang-kaya? Asar ni Zeke habang pinupunasan ang konting luha sa mata ni Rome dahil sa hangin at takot. Huwag mo akong kausapin. Hindi na ako sasakay dyan kahit bayaran mo pa ako na 1,000,000, inis na sabi ni Rome pero hindi niya napigilang mapangiti rin dahil sa sobrang adrenaline. Dahil ayaw na ni Rome ng anumang ride na nagpapabilis ng tibok ng puso sa takot, dinala siya ni Zeke sa Sky Eye. Mas dahan-dahan ang pag-ikot nito, saktong-sakto para sa paglubog ng araw. Pagpasok nila sa loob ng gondola, naramdaman ni Rome ang bugso ng aircon na lalong nagpalamig sa loob ng maliit na cabin. Naupo siya sa tapat ng bintana, nakatanaw sa unti-unting pagliit ng mga tao sa ibaba.
Ramdam niya ang marahang pagyanig ng ride habang umaakyat sila patungo sa pinakamataas na bahagi. Hindi nagsalita si Zeke. Sa halip na tumingin sa labas, nanatili ang kanyang mga mata kay Rome. Dahan-dahang lumapit si Zeke sa upuan. Tumabi siya kay Rome, sapat na para maramdaman nila ang init ng isa't isa sa gitna ng lamig sa loob ng gondola. Wala pang sinasabi si Zeke pero naramdaman ni Rome ang dahang-dahang pag-akbay nito sa kanya. Hinila siya ni Zeke palapit hanggang sa maisandal ni Rome ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nang makarating sila sa tuktok, tumigil sandali ang Ferris wheel. Doon daan-dahang hinawakan ni Zeke ang baba ni Rome at iniharap ito sa kanya. Walang mahabang speech, walang mabulaklak na salita. Tinitigan lang siya ni Zeke ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng paghanga at pag-aari. Inilapit ni Zeke ang kanyang muka at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Rome. "You're safe with me," bulong niya. Halos hindi marinig pero ramdam na ramdam ni Rome sa ilalim ng boses nito. Hinawakan ni Zeke ang kamay ni Rome at dinala ito sa kanyang labi para sa isang matagal na halik habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa bewang ni Rome. Sa katahimikan ng gondola, tanging ang malalim na paghinga nila ang naririnig. Sapat na para malaman ni Rome na sa sandaling iyon, siya lang ang mundo ni Zeke. Napapikit na lang si Rome, ninanamnam ang bawat segundo ng katahimikan at ang proteksyon na ibinigay ng mga braso ni Zeke sa kanya. Pagbaba nila mula sa Sky Eye, dumaan sila sa isang corner ng souvenir shop na nag-aalok ng personalized bar necklaces. Agad na agaw ang pansin ni Zeke ng mga maninipis at eleganteng silver bars na pwedeng ipa-engrave. "Wait, let's get this," sabi ni Zeke. Lumapit siya sa counter at sinabi sa attendant ang ipapaukit na mga pangalan. Makalipas ang ilang minuto, iniabot sa kanila ang 2 kwintas. Dahan-dahang lumapit si Zeke sa likuran ni Rome. Maingat niyang isinuot ang kwintas sa leeg nito. Nang yumuko si Rome para tingnan ng pendant, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nakaukit sa silver bar na suot niya ay ang pangalang Zeke. "Ayan, para alam nilang akin ka," sabi ni Zeke na may pilyong tingin habang inaayos ang pagkakalapat ng kwintas sa leeg ni Rome. Pagkatapos, si Rome naman ang nagsuot ng kwintas kay Zeke. Bahagyang yumuko si Zeke para maabot ni Rome ang kanyang batok. Nang mailak na ito, hinawakan ni Zeke ang pendant na nasa kanyang dibdib. Ang nakaukit naman doon ay Rome. Hinaplos ni Zeke ang pendant na may pangalan niya na nasa leeg ni Rome, habang ang kabilang kamay naman ni Rome ay nakahawak sa pendant na nasa dibdib ni Zeke. Isang simpleng palitan ng tingin lang, pero sapat na para maramdaman nila na dala-dala nila ang isa't isa saan man sila magpunta. "Perfect," sabi ni Zeke. Bago sila lumabas, kinuha na rin ni Zeke ang official photo nila mula sa Ferris wheel. Iyong seryoso siyang nakatingin kay Rome habang si Rome naman ay abot langit ang ngiti. Agad itong binili ni Zeke at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. "Akin na to," sabi ni Zeke habang tinatapik ang bulsa kung nasaan ang picture. "Bakit ikaw ang magtatago? Akin yan eh. Gusto ko din ng ganyan," reklamo ni Rome na pilit inaabot ang bulsa ni Zeke. "Sa akin to, para kapag wala ako sa tabi mo, titingnan ko lang to," sagot ni Zeke sabay huli sa kamay ni Rome para hindi na ito makapalag. Dahil malamig na ang simoy ng hangin sa labas ng shop, lalong hinapit ni Zeke ang akbay kay Rome. Inilapit niya ang kanyang muka at mabilis na idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Rome. Isang tapat na halik na naging dahilan para mapapikit si Rome sa sobrang saya. "Let's go, Mrs. I'm hungry and I know a place with the best view for our dinner," yaya ni Zeke sabay hawak ng mahigpit sa kamay ni Rome habang naglalakad sila patungong parking. Nakarating na sila sa isang sikat na restaurant na may pinakamagandang view ng Taal. Pag-upo pa lang nila, sinalubong na sila ng bango ng mainit na sabaw at usok mula sa grill. "Sinasabi ko sa iyo, Mrs., ito ang may pinakamasarap na bulalo rito, saktong-sakto sa lamig," mayabang na sabi ni Zeke habang binubuklat ang menu. Pero si Rome parang hindi nakikinig. Inilalampas niya ang page ng mga sabaw at specialty hanggang mapako ang tingin niya sa dulong bahagi ng menu. "Zeke, parang gusto ko ng barbecue. Itong pork barbecue nila mukhang masarap."
Napahinto si Zeke sa pagbabasa at napatingin kay Rome. Hindi niya mapigilang mapahalakhak. Mrs., dinala kita rito para sa sikat na bulalo ng Tagaytay pero barbecue pa rin ang order mo. Sa ito ang gusto ko bakit ba? Tingnan mo may kasama pang kanin at atsara. Depensa ni Rome na medyo ngumunguso habang itinuturo ang picture sa menu. Tawang-tawa si Zeke habang umiiling. Inabot niya ang kamay ni Rome sa ibabaw ng lamesa at pinisil ito ng bahagya habang nakatingin ng malagkit. Wala lang, iniisip ko lang na kahit anong piliin mo sa menu, bulaluman o barbecue, ako pa rin ang pinili mong makasama rito sa Tagaytay. Pili yung hirit ni Zeke. Napahinto si Rome sa pag-aayos ng kanyang kubyertos at tiningnan si Zeke ng matalim pero may halong pilyo ring ngiti. Dinala mo ko rito na walang choice. Anong pinipiling makasama? Pabalang na sagot ni Rome. Lalong lumapad ang ngiti ni Zeke at bahagyang humilig sa mesa para mas mapalapit kay Rome. Kahit naman may choice ka, Mrs., alam ko namang ako pa rin ang pipiliin mo. Saan ka pa ba pupunta? May suot ka nang kwintas na may pangalan ko. Inarapan siya ni Rome pero hindi ito maitago ang pamumula ng pisngi. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Porkit binili mo lang ako ng kwintas, akala mo kung sino ka na? Hindi lang basta kwintas yan, marking yan ha. Natatawang sagot ni Zeke. At saka aminin mo na, masarap naman ang date natin, di ba? Kahit muntik ka nang mahimatay sa Super Viking. Huwag mo na nga ipaalala yun, saway ni Rome habang natatawa na rin. Eksakto namang dumating ang order nila. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Rome. Pagkalapag ng mainit na pork barbecue na may malasang sarsa at umuusok na kanin, agad siyang kumuha ng isang steak. Grabe, amoy pa lang solve na, sambit ni Rome habang ganado siyang kinakagat ang malambot na karne. Napapikit pa siya sa sarap, hindi na halos pinapansin ang usok ng bulalo sa gitna nila. Napatigil sa paghigop ng sabaw si Zeke at napasandal sa upuan. Pinapanood lang si Rome na parang bata na nakakuha ng paboritong pagkain pagkatapos ng mahabang araw. Tila naging komportable na si Rome na kasama si Zeke. Hindi na niya ito nakikitaan ng pagkasuplado at ang lungkot sa mga mata nito ay tila nawala. Dahan-dahan lang, Mrs., baka mabulunan ka. Wala pa tayong drinks, natatawang sita ni Zeke. Pero ang totoo ay tuwang-tuwa siya sa nakikitang ganadong kumain si Rome pagkatapos ng pagod sa rides. Tumingin si Rome bago sumagot. Anong dahan-dahan? Gutom ako, Zeke, at saka masarap talaga to. Subukan mo kaya? Inalok niya si Zeke ng isang stick pero bago pa ito makagat ni Zeke, binawi rin ni Rome. Ay, wag na pala. Sabi mo bulalo lang yung masarap dito, di ba? Napailing si Zeke at natawa na lang. Sige, sayo na lang lahat yan. Basta ubusin mo yan ha. Baka maghanap ka pa ng food mamaya. Hindi na no, busog na ako rito. Sagot ni Rome habang muling sumusubo ng kanin na may kasamang atsara. Hinaplos ni Zeke ang pendat ng kanyang kwintas na may pangalang Rome habang pinapanood ang bawat galaw ni Rome. Masaya ka ba ngayong araw, Mrs.? Tanong ni Zeke. Ang boses niya ay naging mas malalim at seryoso pero puno pa rin ng malambing. Napahinto si Rome sa pagmuya at tumingin ng diretso kay Zeke. Oo naman. Nagkatinginan silang dalawa at parehong natawa ng mahina. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Rome ang paa ni Zeke na bahagyang sumasagi sa paa niya. Isang simpleng ugnayan na nagparamdam sa kanya sa gabing iyon kahit anong pagkain pa ang nasa harap nila, ang mahalaga ay ang taong kasalo niya. Pagkatapos ng hapunan ay nagdesisyon na silang bumalik sa rest house. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang kalsada pabalik. Sa labas, halos wala na silang makita dahil sa sobrang kapal ng fog na bumabalot sa paligid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang headlights at mahinang bugso ng mga street lights. Dahil sa lamig at sa bagal ng takbo, inabot ni Zeke ang kamay ni Rome na nakapatong sa hita nito. Mahigpit niyang pinagsaklop ang kanilang mga daliri, hinahayaan ang init ng kanyang palad na tumago sa balat ni Rome. Pagdating nila sa tapat ng bahay, hindi agad bumaba si Zeke. Pinatay niya ang makina pero nanatili silang nakaupo sa loob. Pinaliligiran ng puting fog ang buong sasakyan. Mrs., tawag ni Zeke. Ang boses niya ay mababa at may kasamang lalim. Lumingin si Rome. Nagtama ang kanilang mga paningin.
Dahan-dahang lumapit si Zeke, ang kanyang kamay ay humaplos sa panga ni Rome hanggang sa marating ang batok nito. Inilapit niya ang kanyang muka, sapat na para maramdaman ni Rome ang bawat hininga niya. "Salamat," bulong ni Zeke bago dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa labi nito, isang malambot at matagal na halik na tila pangako ng mas malalim pang gabi. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, ramdam ang bigat ng atmosfera. Hindi na nila binuksan ang main light, tanging ang malamlam na liwanag mula sa bintana ang nagsisilbing gabay. Hindi hinayaan ni Zeke na makalayo si Rome. Muli niya itong hinila palapit sa kanya. Ang mga pisig niya ay mahigpit na yumakap sa bewang nito. Ramdam ni Rome ang bawat pintig ng puso ni Zeke na tila sumasabay sa sarili niyang kaba at excitement. Dahan-dahan ang bawat galaw. Inalis ni Zeke ang jacket ni Rome. Ang kanyang mga kamay ay hindi bumitaw sa paghaplos sa balat nito. Isinandal ni Zeke si Rome sa pader. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang gumapang mula sa panga ni Rome pababa sa leeg nito. Huminto sa mismong tapat ng kwintas na may pangalang Zeke. Hinawakan ni Rome ang balikat ni Zeke. Pilit na humahanap ng balanse habang ang bawat halik ni Zeke ay nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Ramdam niya ang pagmamayari sa bawat haplos, sa bawat pagtampi ng balat sa balat. "Akin ka lang, Rome," mahinang sambit ni Zeke sa pagitan ng mga halik. Hinigpitan ni Rome ang kapit sa likod ni Zeke. Binabaon ang kanyang mga daliri sa suot nitong damit. Wala nang asaran, wala nang kulitan. Sa loob ng kwarto ngayon, tanging ang mabilis na paghinga nila at ang init ng kanilang mga katawan ang namamayani. Dahan-dahan silang lumapit sa kama, hindi pinuputol ang ugnayan ng kanilang mga labi hanggang sa tuluyan silang lamunin ng katahimikan at tamis ng gabi. Sa loob ng isang linggong pananatili nila sa Tagaytay, tila tumigil ang mundo para kina Zeke at Rome. Namuhay silang parang mga bagong kasal, mula sa mabagal na umaga na may kasamang mainit na kape hanggang sa mahahabang lakaran sa picnic grove at mga tago at maliliit na cafe na may overlooking view ng Taal. Sa bawat tawanan, asaran at simpleng paghawak ng kamay habang binabaybay ang mga kalsadang puno ng pine trees, unti-unting nabura sa isip ni Rome ang bigat ng mga problemang iniwan niya sa Manila. Naging sanctuaryo nila ang Tagaytay, kung saan napaligaya ni Zeke si Rome, gayon din naman si Rome kay Zeke. Dumating na ang araw ng kanilang pag-uwi. Bumiyahe na sila pauwi at makikita mo talaga sa mata ni Rome na nag-e-enjoy ito. Habang bumabiyahe ay laging tumitingin-tingin si Zeke sa kanya. May mga pagkakataong kinukuha ang kamay at hinahalikan ng mga ito. Huminto ang malaking SUV ni Zeke sa bukana ng pamilyar na eskinita. Ramdam agad ang kaibahan. Ang sariwang hangin ng Tagaytay ay napalitan ng usok, ingay ng mga tricycle at sikip ng kalsada na hindi kakayaning pasukin ng sasakyan ni Zeke. "Dito na lang ako, Zeke. Salamat sa paghatid," sabi ni Rome habang kinukuha ang kanyang bag. "Sandali, ihahatid na kita hanggang sa tapat ng pinto ninyo." Akmang papatayin ni Zeke ang makina pero mabilis siyang pinigilan ni Rome. "Huwag na, delikado tong sasakyan mo rito, Zeke. Baka magasgasan pa o pagtripan yan habang wala ka. Hindi ka sanay sa lugar namin kaya please, dito na lang," pilit ni Rome. Kahit labag sa loob, wala nang nagawa si Zeke kundi tumango at panoorin si Rome na maglakad papasok sa dilim ng eskinita. Nang mawala na sa paningin niya si Rome, hindi pa rin umalis si Zeke. Hindi siya mapakali. May kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Imbis na umuwi, itinabi niya ang SUV sa isang bakanting lote malapit sa bukana. Pagbaba niya, agad siyang pinagtitinginan ng mga tambay na nakaupo sa tapat ng isang sari-sari store. Ang suot niyang mamahaling damit at ang kinang ng kanyang sasakyan ay sadyang out of place sa paligid. "Boss, bawal pumarada riyan," sit-sit ng isang lalaking walang t-shirt. Hindi natinag si Zeke. Lumapit siya sa grupo ng may otoridad pero kalmado. "Mga sir, pakibantayan naman tong sasakyan ko sandali. May pupuntahan lang ako sa loob," sabi ni Zeke sabay bunot ng wallet. Kumuha siya ng 5,000 piso at inabot ito sa pinuno ng mga tambay. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. Halos hindi sila makapaniwala sa hawak nilang pera. "Ay, safe na safe to boss. Kami na ang bahala rito.
Kahit lamok hindi makakadapo, tuwang-tuwang sagot ng isa habang nagkatinginan sila sa swerteng dumating. Salamat, tipid na sagot ni Zeke bago mabilis na tumalikod. Hindi niya alam kung bakit pero malakas ang kutob niyang kailangang makasiguro na ligtas na makapasok si Rome. Mabilis niyang binaybay ang pasikot-sikot ng eskinita at sinundan ang direksyong itinahak ni Rome. Mabilis ang lakad ni Rome. Pagod at gustong magpahinga pero tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang marating ang tapat ng kanilang bahay. Nakatambak sa labas, sa gilid ng kanal ang kanyang mga gamit na nakasilid lang sa mga itim na plastik ng basura. Sa gitna ng kalsada, nakapamewang ang kanyang tiyahin na si Aling Belen kasamang pinsan niyang si Sheila. Oh, hayan ng ating senyorito. Akala ko ba lumayas ka na ng tuluyan? Isang linggong hindi nagpakita, 2 araw nang lumampas ang sahod pero ni kusing wala kaming natanggap. Bulyaw ni Aling Belen na umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay para makiusyoso. Tiya, may pinuntahan lang ako. Huwag mo kong matiya, tiya. Groceries at renta ang kailangan namin, hindi ang mga dahilan mo. Walang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada ka pinulot simula nung bata ka. Sana pinakain na lang kita sa aso noon kaysa tinanggap pa kita rito. Minaliit at pinahiya ni Aling Belen si Rome sa harap ng maraming tao. Nanlulumo si Rome sa mga narinig. Hiyang-hiya sa mga nakikinig. Napatingin siya sa mga plastic bag sa sahig at hinahalugog ito pero puro lumang damit na ang nandoon. Napansin niya ang suot ni Sheila, ang isa sa mga bagong t-shirts na binili ni Zeke para sa kanya. Lumapit si Rome kay Sheila. Bakit suot mo yan, Sheila? Ibigay mo yan sa akin, seryosong sabi ni Rome. Akin na to. Bayad mo na to sa mga utang mo dahil hindi ka nag-abot ng pera, sagot ni Sheila habang pilit na umiiwas. Dahil sinusubukan pa rin abutin ni Rome si Sheila, mabilis na sumausaw si Aling Belen. Gamit ang kanyang dambuhalang katawan, buong lakas niyang itinulak si Rome palayo sa kanyang anak. Lumayas ka rito, bastardo! Nawala ng balanse si Rome. Napapikit na lang siya, handa nang bumagsak sa maruming semento ng eskinita. Ngunit bago pa tumama ang kanyang likod, tila may matigas na pader na humalang sa kanya. Naramdaman niya ang 2 malalakas na braso na sumalo at humawak ng mahigpit sa kanyang mga balikat. Napalingon si Rome sa lalaking sumalo sa kanya at doon niya nakita si Zeke. Ngunit hindi ito ang Zeke na nakasama niya sa Tagaytay. Ang mukha nito ay hindi na maipinta at ang kanyang mga titig ay tila matutulis na patalim na kabaon kina Aling Belen. Is this your family, Rome? Malamig na tanong ni Zeke habang hindi pinuputol ang titig sa mag-ina. Hindi nakapagsalita si Rome, tila nabigla sa biglaang paglitaw ni Zeke. Sino ka naman ha? Bulyaw ni Aling Belen, pilit na nagtapang-tapangan. Si Sheila naman sa halip na matakot ay biglang nagpakyut na parang tanga. Inaayos-ayos ang buhok habang nakatingin kay Zeke. Dahan-dahang pinagilid muna ni Zeke si Rome bago hinarap ulit si Aling Belen. I can be your hell. How dare you lay your hands kay Rome? Huwag mo akong may English dyan. Huwag kang mangialam, sagot ni Aling Belen. Huwag kang bastos, bulyaw ni Zeke. Nagulat ang lahat sa lakas ng boses ni Zeke, pati na si Rome. Hindi ito ang ugali ni Zeke na mambulyaw ng tao, lalo na sa publiko. Napahinto si Aling Belen, tila umurong ang dila sa tindi ng otoridad na dala ng boses ng lalaki. Gusto mong malaman kung sino ako? I am Zeke Viga of Viga Conglomerate and I can buy everything, pati na ang mga walang kwenta ninyong buhay. Deklara ni Zeke. Bawat salita ay may bigat. Kaya kong tawagin ang mga armies of lawyers namin para kasuhan ka. Kaya kong magpagawa ng kaso na sisiguradong mabubulok ka sa bilangguan. Kaya kong bilhin ang buong village na to kasama ang bahay nyo. Hahayaan ko ang mga kapitbahay nyo na manatili pero hindi kayo. Sisirain ko ang mga buhay ninyo at sisiguraduhin kong malulugmo kayo at masisira. Base sa nakikita ko, nabayaran ni Rome ang lahat ng utang niya sa inyo kung meron man. Subukan ninyong saktan si Rome. Gagawin ko ang lahat ng sinabi ko. Zeke, tama na. Mahinang pakiusap ni Rome. Hinahawakan ang braso ni Zeke.
Hindi na nakapagsalita sina Aling Belen at Sheila dahil sa sobrang takot. Maski ang mga kapitbahay na nakikiosyoso ay napatulala sa mga nasaksihan. "Let's go, Rome. Hindi ka na babalik sa basurang bahay na yan," utos ni Zeke habang nakatingin pa rin sa dalawa. "Huwag mo na rin kunin ang mga damit na yan. I can buy you all the luxurious things in the world. Kunin mo na lang mga importanteng gamit mo. Pero do what I say, Rome, bago pa ako mawala ng pasensya at tawagan ang kung sino para sirain ang tiya mo at itong babaeng to." Magsasalita sana si Sheila para magpaliwanag, ngunit agad itong napahinto nang ibaling ni Zeke ang kanyang matulis na titig sa kanya. Mabilis na kinuha ni Rome ang kanyang mga importanteng gamit at iniwan na mga plastik sa kalsada. Tumalikod na sila at inakbayan ni Zeke si Rome habang naglalakad palabas sa eskinita. Ramdam ni Rome ang proteksyon ni Zeke, pero napansin din niya na habang naglalakad sila, nananatiling nakakuyom ang mga kamay ni Zeke sa sobrang galit. Sumakay agad sila ng sasakyan nang marating nila ito at pinaandar agad ni Zeke. Binalot na nakakabinging katahimikan ng loob ng SUV habang binabaybay nila ang daan palabas ng squatters area. Walang umiimik. Tanging ang mahinang ugong ng makina ang naririnig habang si Rome ay nakatingin lang sa labas ng bintana, tila malayo ang iniisip. Nang makalayo na sila sa masikip na lugar, itinabi ni Zeke ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pinatay ang makina. Dahan-dahan siyang lumingon kay Rome. Sa pagkakataong ito, wala na ang talim sa kanyang mga mata. Napalitan nito ng matinding pag-aalala. "Are you okay?" Mahinang tanong ni Zeke. Tumango lang si Rome pero hindi siya napatingin ng diretsyo. "Bakit mo hinahayaan na ganoon ang turing nila sa'yo?" Bakas ang sakit sa boses ni Zeke para sa kalagayan ni Rome. "Sila lang ang pamilya ko. Isa akong ulila," pagsisimula ni Rome at kasabay nito ang pagtulo ng kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. "Sila ang kumupkop sa akin simula pagkabata. Ang laki ng utang na loob ko sa kanila." Umiling si Zeke, tila hindi matanggap ang narinig. "Pero hindi ka naman nila itinuring na family, Rome. They gave you shelter but not love." Hindi na nakasagot si Rome. Humahagulhol na lang siya ng husto. Ibinubuhos ang lahat ng sakit at pagkapahiyang naramdaman niya sa harap ng mga kapitbahay. Agad siyang nilapitan ni Zeke at maingat na kinabig para yakapin. "Okay na, Mrs. I am here. Hindi kita papabayaan," bulong ni Zeke habang hinahaplos ang likod ni Rome. "You will go with me sa penthouse ko." Mabilis na nag-angat ng tingin si Rome. Bakas ang gulat sa mga mata niyang puno ng luha. "Huwag, Zeke, maghahanap na lang ako ng matitirhan." "Nope, sa penthouse ka, okay?" Mariing sagot ni Zeke. "Please, Zeke, ayaw ko mag-take advantage sa'yo," pakiusap ni Rome na patuloy pa rin sa pag-iyak. "Hindi ka naman nagtitake advantage eh. I offered it," giit ni Zeke, pero nang makita niyang nagsusumamo ang mga mata ni Rome, napabuntong hininga na lang siya. "Just please." "Okay, but I will help you find a place. Wait." Kinuha ni Zeke ang kanyang phone at may mabilis na tinawagan habang isa niyang kamay ay nanatiling nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Rome, tila ayaw na itong pakawalan. Dahil sa bigat ng nararamdaman at sa tuloy-tuloy na pag-agos ng kanyang mga luha, parang naging malabo ang pandinig ni Rome. Naririnig niya ang boses ni Zeke na seryosong nakikipag-usap sa cellphone, ngunit hindi na niya maunawaan ang mga detalye ng usapan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang init ng kamay ni Zeke na hindi bumibitaw sa kanya. Ilang minuto ang lumipas bago ibinaba ni Zeke ang kanyang phone. Huminga ito ng malalim at muling humarap kay Rome. Pilit na kinalma ni Zeke ang kanyang sarili. Pinalitan niya ang puot na nararamdaman kanina ng isang banayad na ekspresyon. "Tara na, Mrs., sabi ni Zeke sabay isang maliit at pilit na ngiti para gumaan ang loob ni Rome. Inayos ni Zeke ang pagkakaupo ni Rome at dahan-dahang pinunasan ang natitirang luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa kabila ng ngiting iyon, hindi pa rin maikakaila ang lalim ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Muling pinaandar ni Zeke ang SUV. Sa pagkakataong ito, mas dahan-dahan ng kanyang pagmamaneho. Tila sinisiguradong magiging komportable ang biyahe ni Rome patungo kung saan man sila papunta.
Ilang minuto lang ang naging biyahe bago pumasok ang SUV ni Zeke sa parking area ng isang modernong condo building. Malapit lang ito sa The Vault, sapat para hindi mahirapan si Rome sa pagpasok sa trabaho. Pagkababa nila sa sasakyan, doon na naglakas loob magtanong si Rome. "Bakit tayo nandito?" tanong niya, bakas pa rin ang pagtataka sa kanyang mga mata. Bago sumagot, kinuha ni Zeke ang kamay ni Rome at pinagsaklop ang kanilang mga daliri. "Basta misis, kung ayaw mo sa penthouse ko, I should make sure na ang titirahan mo ay hindi katulad ng sa tiya mo," malumanay na sabi ni Zeke. Naglakad sila na magkahawak kamay na pumasok sa lobby, kung saan agad silang sinalubong ng isang babaeng naka-corporate attire. "Hi Mr. Viga, I am Jane Sandoval, your agent recommended by Mr. Andrew Ford," bati nito sabay lahad ng kamay kay Zeke. "Hi Miss Sandoval, Zeke Viga, and this is my wife Rome Vasquez," pakilala ni Zeke. Bahagyang namula si Rome sa paraan ng pagpapakilala ni Zeke sa kanya bilang asawa sa harap ng ibang tao. Ngumiti naman ng matamis si Jane Sandoval. "Nice meeting you, Sir Rome." Isang pilit na ngiti na lang ang naisagot ni Rome dahil tila hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sumakay sila ng elevator patungo sa 10th floor. Pagdating sa tapat ng isang pinto, binuksan ito ng agent at isa-isang pinindot ang mga switch ng ilaw. Namangha si Rome sa bumungad sa kanya. Isa itong fully furnished na studio-type condo na may sukat na 25 square meters. Malinis, moderno at kompleto na ang lahat ng kagamitan. "Zeke, ang mahal ata nito," bulong ni Rome habang nililibot ang tingin sa paligid. "Let us talk about it later, okay?" sagot ni Zeke habang seryosong nakikinig sa paliwanag ng agent tungkol sa mga amenities ng unit. Wala na talagang poproblemahin si Rome. Mula sa kama, kitchen appliances, hanggang sa internet connection ay ayos na. Bago umalis ang agent, binanggit nito na may mga papipirmahan lang siya kay Zeke at lahat ng paperworks ay ipapadala na lang sa secretary nito. "From now on, all questions will be communicated to the secretary. All the things needed will be done by her," bili ni Zeke sa agent para masiguradong hindi na siya maabala. "Noted, Mr. Viga. Welcome to your new home, Sir Rome." Muling bati ng agent bago tuluyang lumabas at iwan silang dalawa sa loob ng unit. Habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng unit, hindi mapakali si Rome. "Zeke, sasanabi ko na nga, ang mahal nito. Hindi ko to afford," diretsyong sabi niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti lang si Zeke sa kanya. "Sino bang may sabi na may babayaran ka? Kaya nga diba, ayaw ko pumunta sa penthouse mo kasi ayaw ko maging abusado. Tapos patitirahin mo pa rin pala ako sa ganito na walang bayad. Parang ganoon na rin yon," giit ni Rome. Namamangha si Zeke habang nakatingin kay Rome. Kahit nasa gitna na ito ng kagipitan, nananatili pa rin ang prinsipyo nito. Okay, panalo ka na misis. Ganito na lang. Just give me your rent monthly. Maybe 50% of what you give to your tiya. Magkano ba ang binibigay mo sa kanila?" Napabuntong hininga si Rome bago sumagot. 5,000 sa rent at 4,000 sa groceries. 9,000 lahat. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Zeke. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid dahil alam niya kung magkano ang buwan ng sahod ni Rome. Mabilis niyang nakwenta kung gaano na lang kalaki ang natitira kay Rome pagkatapos kunin ng mga kamag-anak nito ang ganong kalaking halaga. "Those bastards," bulong ni Zeke sa sarili bago muling pilit na ngumiti kay Rome. "Okay, you can pay me 1,000 per month." "Nope, 5,000 na lang," hirit ni Rome. "Hindi naman ako lugi eh. Kasi kumpleto na lahat dito tapos ang lapit pa sa The Vault. Walking distance na lang." Napailing na lang si Zeke sa kakulitan ni Rome pero bakas ang paghanga sa mga mata niya. "As you wish, my missus." Maya-maya, hindi na nakatiis si Zeke. Hinila niya si Rome at niyakap ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng proteksyon na tila ba sinasabi niyang hinding-hindi na niya hahayaang may umapi pa rito muli. "Hindi ka na babalik doon, Rome. Hindi na ako papayag. Walang mananakit sa'yo," sabi ni Zeke. Hindi sumagot si Rome. Yumakap na lang siya pabalik.
Hindi pa rin nakatakas si Rome sa pag-aalaga ni Zeke. Pagkatapos ng kanilang kasunduan sa renta, agad silang bumaba para pumunta sa pinakamalapit na mall. Plano ni Zeke na punuin ang pantry ng condo at palitan ng lahat ng damit na naiwan ni Rome sa squatters area. Zeke, nakakahiya na talaga, masyado na itong marami. Pakiusap ni Rome habang naglalakad sila papasok sa mga high-end na boutique. Halos mahahalagang gamit at documents lang ang nadala niya, kaya alam niyang wala siyang kahit anong maisusuot. Huminto si Zeke at tiningnan siya ng diretso. Listen to me, okay? Utang ito, okay? Isipin mo na lang na pinahiram kita para tumahimik ka na. Biro ni Zeke pero seryoso ang kanyang mga mata. You need a fresh start and that includes what you wear. Wala nang nagawa si Rome kundi sumunod. Halos mahilo si Rome sa bilis mamili ni Zeke. Hindi tumitingin si Zeke sa price tag. Bawat makuha nitong magandang tela, sapatos o pabango na sa tingin niya ay babagay kay Rome ay agad niyang inilalagay sa counter. Puro mamahaling brand ang pinili nito. Mga t-shirt na malambot ang tela, pantalon na sakto ang tapas at pati mga undergarments ay hindi kinalimutan. Para kay Zeke, kulang pa ito sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Rome sa kamay ng kanyang tiya Belen. Zeke, sobra na to. Ang dami na nating dala, sabi ni Rome, pero si Zeke naman ay parang hindi pa napapagod. Kulang pa yan. We're just getting started with the groceries, sagot ni Zeke sabay kindat sa kanya. Kahit na nahihiya, hindi mapigilan ni Rome na makaramdam ng saya, hindi dahil sa mga material na bagay, kundi dahil sa pakiramdam na may isang tao na handang ibigay ang lahat para lang masiguradong maayos ang kalagayan niya. Sa kabilang dako naman ay kanina pa kumakatok ang girlfriend ni Mark sa nirerentahan nitong maliit na kwarto. Dinalaw siya nito ngunit tila ayaw siyang harapin ng lalaki. Mark, ano ba? Buksan mo ang pinto, sigaw ni Claire habang hindi tumitigil sa pagpalo sa kahoy ng pinto. Binuksan naman ito ni Mark pero bakas ang inis sa kanyang mukha. Ano ba Claire? Gusto ko munang mapag-isa. Ilang araw ka na gustong mapag-isa. Naiinis na ako sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin yung ex mo ha? Pinabugbog ka na nga. Tumigil ka nga Claire, naririndi na ako sa'yo. Kung naririndi ka, tumigil ka na sa kahibangan mo. Oo, titigil na talaga ako. At alam mo ba kung ano yon? Itigil na natin to. Mahal ko pa rin si Rome. Nagulat si Claire sa sinabi ni Mark at mabilis niyang nasampal ito. Walang hiya ka. Pagkatapos noon ay wala na talagang pakialam si Mark. Tumigil ka na Claire, ano ba? Nakakabulabog ka na. Umiiyak na si Claire sa harap niya. Hindi ako papayag, sabi nito. Naitulak naman siya ni Mark at natumba ito sa sahig. I am sorry Claire, tapos na tayo, sabi ni Mark sa katuluyang pinagsarahan ng pinto ang girlfriend. Tumayo si Claire at muling kumatok pa ulit ng napakalakas. Ang ingay-ingay na niya sa hallway. May sumigaw nga na kapitbahay na pinapatigil na siya dahil sa sobrang istorbo. Doon naman siya tumigil. Hindi pa tayo tapos Mark, bulong ni Claire bago tuluyang umalis. Tumutulo ang mga luha nito habang naglalakad palayo sa kwarto nito. Humanda ka sa akin Rome. Kasalanan mo lahat ito. Nagdaan ang mga araw at naging abala ulit sina Zeke at Rome. Kahit abala sa mga negosyo ay sinisigurado ni Zeke na puntahan si Rome sa Davao para kamustahin ito. Si Rome naman minsan ay naiisip pa rin niya ang kanyang tiyahin at pinsan. Sa kabila ng lahat, naiisip pa rin niya ang utang na loob sa kanila kahit alam naman niya na hindi siya pinapahalagahan at ginagamit lang siya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang pamilyang kinalakihan. Isang gabi, habang abala si Rome sa paggawa ng drinks para sa isang customer, may biglang sumulpot na babae sa harap niya. Napaka-sexy nito. Alam niya na girlfriend ito ng ex niya. Hey, anong bestseller niyo? Malakas ang pagkakasabi nito. Dahil sa lakas ng boses ni Claire, halos lahat ng tao sa bar na palingon sa kinaroroonan nila. Ramdam ni Rome ang pangungutya sa boses ng babae habang nakatitig ito sa kanya na may halong puot. Bumuntong hininga si Rome. Ma'am, this bar is a prominent one. Hindi po ito pipitsugin para umasta ng ganyan. Maybe this place is not for you.
Kung gusto mo talaga ng drinks, matuto kang rumespeto. Kalmadong sabi ni Rome pero may diin. Naiirita na siya sa babaeng kaharap na tila sinasadya siyang hiyain. Aba, customer is always right. Lumalaban ka pa. Where is the manager here? Lalong lumakas ang boses ni Claire. Napagtanto ni Rome na lasing na ito sa paraan ng pagsasalita at pagkilos. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Rome at tinawag ang mga bouncers. Agad namang lumapit ang mga ito para ilabas ang nanggugulong babae. Young bartender ninyo, inagaw niya ang boyfriend ko, sigaw ni Claire habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga bouncer. Dahil sa sigaw niya, lahat ng tao sa loob ng The Vault ay nakatingin na kay Rome. Ramdam ni Rome ang bulungan at ang mapanuring mga mata ng mga customer. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Manager Chan sa kanya. Rome, in my office, seryosong sabi ng manager. Sige po, sagot ni Rome at tahimik na sumunod sa opisina ng manager habang bitbit ang bigat ng dibdib dahil sa ginawa ni Claire. Explain what happened, seryosong bungad ni Manager Chan pagkapasok nila sa loob. Sir, girlfriend po yun ng ex ko, yung nabugbog ni Sir Zeke nung nakaraan. Sorry po talaga sir, wala akong alam sa mga pinagsasabi niya, paliwanag ni Rome. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Tumango si Manager Chan. Okay. Pero good job ka. Naging kalmado ka lang kahit nasagot mo na siya. I will let Sir Zeke know about this. Sabi nito habang inaabot ang kanyang telepono. Biglang kinabahan si Rome. Sir, pakiusap, huwag na po. Hindi naman siguro masusundan na iyon. Tiningnan siya ng maigi ng manager. To tell you frankly, I really don't know what's between you and Sir Zeke, but he told me to look after you. Kaya kailangan ko itong i-report sa kanya. Sir, please, just this time, huwag niyo na lang po sasabihin sa kanya. Pagsusumamo ni Rome, ayaw na niya madagdagan pa ang iniisip ni Zeke para sa kanya. Matagal bago sumagot si Manager Chan, tila tinitimbang ang pakiusap ng empleyado. Sige, just this time Rome, pero pag bumalik pa yon, let me know. Nakahinga ng maluwag si Rome sa narinig. Thank you sir. Okay, bumalik ka na sa bar counter, utos ng Manager Chan bago bumalik sa kanyang ginagawa. Pagkabalik ni Rome sa bar counter, may bagong customer na nakaupo sa harap. Gwapo ito, matangkad at maganda rin ang hubog ng katawan pero seryoso ang kanyang mukha. Nang mapansin niya si Rome ay tumitig ito ng matagal sa kanya. Sa isip-isip ni Rome, may kamukha ang lalaking ito. Parang si Zeke pero nakakatakot ang presensya nito na tila bawat galaw niya ay sinusuri. Sir, what can I do for you? Magalang na tanong ni Rome. So you are Rome? Tanong nito sa baritonong boses at naririnig talaga ang otoridad sa boses nito na nakakapanghina ng tuhod. Yes po sir. How may I help you po? So ikaw ang kinababaliwan ng kapatid ko. I am Axel Viga, Zeke's kuya. Finally in the flesh, Mr. Vasquez, sabi ni Axel habang inilahad ang kanyang kamay. Nahihiya man ay inabot naman ito ni Rome para makipagkamay. Nakakatakot naman ang kuya ni Zeke sa isip-isip ni Rome habang nararamdaman ang higpit ng pagkakahawak nito. Can I request for a Negroni please? At same pa talaga sila ng gusto ng kapatid niya, muling bulong ni Rome sa kanyang sarili. Hey, are you okay? Natulala ka na ata. Negroni please, untag ni Axel nang mapansing hindi agad nakakilo si Rome. Sorry sir, we'll do it now. Mabilis na sagot ni Rome nang makabawi siya ng pagkatulala at agad na sinimulan ang pagtimpla ng inumin. Nang magawa ni Rome ang inumin ay agad itong ibinigay kay Axel. Tinikman naman ito ng lalaki at tila nasiyahan sa lasa. This is way better than the ones I've tasted here before you arrived. Puna ni Axel habang ninanamnam ang alak. Thank you sir, magalang na sagot ni Rome. Muling tumitig si Axel sa kanya, isang tingin na tila binabasa ang kanyang buong pagkatao. Sir Rome, I heard my brother bought a condo for you. Napatigil si Rome sa ginagawa. Hi sir, nagre-renta po ako sa kanya. He offered it dahil wala din po akong choice noon, pero I'm trying my best na makahanap ng ibang matitirhan para hindi na makabala sa kanya. Hey, stop. You sound so defensive, saway ni Axel.
Please don't get me wrong. You deserve it naman after all that happened. Napakunot ang noo ni Rome. Sir, you know Mr. Vasquez, in our family, we have our ways. Makahulog ang sabi nito bago tuluyang inubos ang inumin. Inilapag ni Axel ang baso at tumayo. Nice meeting you, Mr. Vasquez. If my brother comes, please tell him I dropped by to say hello, not to him, but to you. Goodbye. Sabay talikod nito at dire-diretsong naglakad palabas ng bar. Naiwang tulala si Rome. Pilit na iniintindi ang bawat salitang binitawan ng kapatid ni Zeke. Sa isip-isip niya, ang dami namang nangyari sa gabing ito, mula sa pagwawala ni Claire hanggang sa biglaang pagbisita ni Axel. Sa gabi ring iyon, hindi na nakabisita pa si Zeke sa The Vault. Naging abala ito sa isa pa nitong negosyo, kaya naiwang mag-isa si Rome sa kanyang mga iniisip habang tinatapos ang kanyang shift. Lagpas alas 3 na nang makauwi si Rome sa kondo niya. Pagod na pagod siya mula sa mahabang shift at sa mga nangyari sa The Vault. Tiningnan niya ang phone niya pero walang message. Baka abala lang yon, sabi ni Rome sa kanyang isip. Nag-chat na lang siya. I'm home. Good more night. Dahil sa sobrang antok, naghubad na lang siya ng t-shirt at pantalon. Tinatamad na siyang maligo kaya nahiga na lang siya sa kama at kinumutan ng sarili. Agad siyang dinalaw ng antok. Nang makatulog na si Rome, hindi niya namalayan na pumasok si Zeke sa unit niya. May sariling susi rin kasi ito para sa kondo. Nakita ni Zeke si Rome na tulog na. Sa kabila ng pagod, hindi napigilan ni Zeke na mapangiti at hinalikan ang pisngi nito. Nakapangopisina pa si Zeke dahil sa dami na ginawa niya ngayong araw sa kanyang mga negosyo. Marahan niyang hinupad ang lahat ng kanyang damit at tumabi kay Rome. Niyakap niya ito mula sa likod. Ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Sa sobrang pagod ni Rome, hindi man lang ito nagising o nagprotesta sa pagtabi ni Zeke. Good more night, Mrs. ko. Bulong ni Zeke bago lalong hinikpitan ng yakap. Maya-maya pa ay tuluyan na rin nakatulog si Zeke. Pagod man ay panatag naman sila sa piling ng isa't isa.